diri. Basta mga Bisaya, mga lamiyon, kayo na. Para sa kanan. Pagkakalisang Marvin Orubia! Ako po yung negosyante mula doon. Okay, time check tayo for 30 ng hapon. Dito naman tayo sa Puerto Power Monument, no? At yung mga tao mapunta doon, so kung kami din yan, mga nakapuli kaya doon sa Luneta, no? And Quirino Grandstand. Ayun yung dami dito, Hilera. Basta mga Bisaya, mga lamiyon, kayo na. Kaya mo ano na campaign para sa kanan. Pagkakata sa kanan. Ikaw ko sa muna mo kadali. Okay ako din napita? Pina napita, okay ba? Pina sabi na okay ako din ha? Maklaro na akong kalamiyon dire. That's what I'm not saying. Salamat Marvin Orubia! Okay na. Picture na kayo yan. Kasi may mga malalaki tayong pakita. Salamat po sa event na ito, sa kailang Atty. Torion at kay Yusek Gani Makatuman sa pagbibigay ng panahon na makapagsalita. Kaming nasa hanay ng mga maliliit na negosyante. Pero may mga malalaking pangalan. Ako po yung negosyante mula doon. Ako yung high school pa lamang. Tulad nyo, nagsusumikap din po ako. At gusto ko lang saglit na maikwento sa inyo yung experience ko sa una kong negosyo. Malamang kayo rin may mga business, di ba? Kasi kumakayod tayo lahat eh. At ngayon naman, pakinggan natin ang mensahe ng isang former secretary at former congressman. Correct! Ay, ito ko ibigay na natin. Bigyan natin ng masigabong palakpakan, Congressman Jing Paras! Maraming salamat, mga mahal kong mga kababayan na kasama natin ngayong gabi. Magpasalamat din ako sa UPI at sa mga organizers at of course ang mga grupo na kasama namin. Nandito ang Marcos Alisian Movement, Sambayanan ni Ka-Eric at yung mga Duterte Riders na nag-guide sa amin kanina pag-march namin from EDSA Shrine. Mga kababayan, and now the end is near. So, dapat kantahin natin yan kay Marcos. Alam nyo, mga kababayan,
since 2022 of September, alam na namin that Marcos will end up because at the time when I was with then President Duterte, he told me already na Marcos is a weak leader and he is really bound to fail. But it is not only his weakness. It is his being magnanakaw, mga kababayan, that brings us here today dahil binisto na siya ni Saldico. Sinasabi po ng mga kasama niya ni Marcos na hearsay lang daw, wala daw credibility si Saldico. Alam nyo, sa batas po, ang tinatawag natin personal knowledge. Kasi kung mayroong mga hold-upper sa bangko, 5 tao, isa na dyan si Saldico, isa si Martin Romualdez, isa si Bongbong, nahuli si Saldi at nireveal niya po ang kasama niya sa pagnanakaw at mastermind si Marcos. That is a very, very high probative value. Kaya yung mga sinasabi ni Lacson, sinasabi ni Claire Castro, ni Toby Chanco, wala pong kahulugan yan, walang saysay. So, mga kababayan, andito tayo ngayon para manawagan ng pagbitiw na ni Marcos Jr. He has no more credibility to go on. 3 taon na po tayo nagdusa sa kanyang pamumuno. And yet, nothing has been accomplished. Lalo pa tayong nabaon, malapit na tayo mahulog sa bangin. But kung tuloy-tuloy ang ating pagsasama, pagkaisa, at tayo ay manawagan araw-araw na bumaba na si Marcos, I don't think 1 month is long enough for us na matanggal natin sila. So, ito lang po ang masasabi ko. Bakit po si Marcos ang mastermind ng pagnanakaw? Hindi lamang yung sinasabi ni Saldico. Alam niyo po, si Marcos ay ang ating Pangulo. Sa ating saligang batas, siya lang ang may responsibilidad na magpirma ng ating General Appropriations Act. Doon sa NEP, mayroong amount na sinumiti niya. Pero pagdating ng General Appropriations Bill, nagbago na po, nadagdagan. And yet, anong sabi ni Marcos? I have read every page, 4,000 pages daw ang binasa niya. Kung matino na tao si Marcos, mayroong malaking insertion from the NEP to the BICAM and up to the General Appropriations Bill. Pinagyabang niya na binasa niya 4,000 pages. Sinusuri niya. Pero 29 billion lang po ang binito niya. Pinalusot niya ang 250 billion na siyang naging pondo ng Department of Public Works and Highways, which eventually was implemented. In-implement po ito sa mga ghost projects and substandard. Kaya po doon pa lamang huli na si Marcos dahil lamang sa pagpirma pa lang niya doon sa General Appropriations Act. He cannot feign ignorance, hindi siya pwedeng magsinungaling pa doon. Tapos nadagdagan pa ni Saldico, kinonfirm at may testimony pa si Gutesa, corroborated by Saldico. Mga kababayan, hindi ko na habaan pa ang aking talumpati ngayong gabi. Ako po'y nagagalak na itong napakalaking crowd na andito ngayon, napakarami po ng mga kababayan natin na may puso at diwa upang itigil na po
the time is the end for Marcos. Magkaisa tayo hanggang bumaba siya po sa pwesto. Magandang gabi po sa inyo lahat. At mabuhay po ang Pilipino, mabuhay ang Iglesia ni Cristo na nandito, ang KOJC at ang kung mayroon man GIL at iba pang mga sekta na andito ngayon, nagbigay sa atin ng lakas para manawagan na bumaba na si Marcos. Magandang gabi po sa inyo lahat. Yes! Mabuhay po kayo, Congressman. Thank you very much. Congressman Jing Rasa.